Tumigil ka doon! Ngayon ang malaking araw ng ating nayon. Ang group ay darating upang sasatin ang ating nayon pagmadali. Driver kapatid, pwede mo ba akong dalhin sa lungsod? Hinahabol ako ng nanay ko. Babayaran kita! Pakiusap magmaneho, okay? Gusto nila akong ibenta kay Wang Fizi sana. Nasa school pa rin ako. Hindi ako makapag-asawa. Salamat, kapatid na driver. Yu, bakit ka umalis mag-isa? Ikaw mismo ang nag-ayos ng seremonya. Mag-enjoy ka sa sarili mo. Driver kapatid, inaantala ko ba kayo? Pasensya na. Paano ako nakatulog? Wala pang ibinigay na pera. Ito. Narito ito para sa iyo. Bagaman hindi gaano, ngunit ito ang lahat ng pera na iniwan ko. At ito, Ren. Ito ang specialty ng aming layon. Napakasarap. Ibigay ito sa iyo bilang isang deposito para sa natitirang pamasahe ng kot. Haha. Maghintay ng isang segundo. Kailangan kong bawiin ang 2 yuan. Kailangan ko pa rin sumakay ng bus para hanapin ang kapwa. Paalam. Kapatid, bakit mo tinagal ulit yung babae na ipinakilala sa iyo ng lola? Lola, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, itigil ang pagpapakilala sa akin sa mga potensyal na kasosyo. Hindi ako babagsak para dito. Area! Sa pamamagitan ng paraan, di ka dapat bumalik sa nayon para sa bakasyon sa tag. Bakit mabilis kang bumalik? Kulang, tumakas ako sa ba. Kailangan ko ng 5,000 yuan para sa paan. Di ba summer vacation ngayon? Gusto kong kumita ng pera sa pamamagitan ng aking sariling. Hindi ka pa rin pinipilit ng iyong ina na pakasalan ang komite ng ngayon na iyon, diba? Sige, huwag kang mag-alala. Dadalhin ka ni ate sa trabaho. Dalhin mo upang kumita ng malaking pera. Ikaw, masyadong maikli ba ang damit na ito? Mahal. Sa tulad ng isang mahusay na figure, kung paano hindi mo maaaring ipakita ito. Responsible ka sa front private group. Maging matalino. Tara na! Lahat ng dumating ngayon, ang lahat ng mga kagalang-galang kilalang tao mula sa tabi ni Lola, lahat sila ay na-block. Ngayon, pakikilala ko silang lahat. Iwi kung sino man ang gusto. Chen Fire, Lolo. Mas katulad ka ng apo kaysa sa akin. Sabihin makikita nila ang Panginoon nila sa kabilang buhay. Huwag maging lumalaban. Ang iyong pamilya ay may 10 henerasyon. Ang bilyon-dolyar na kapalaran ng iyong pamilya ng Gu ay dapat magkaroon. Madam, sabik pa rin bang hawakan ang apo? Ay, di ka puso sa loob ng isang Hindi na kailangan, halika. Hindi na kailangan. Halika, uminom ka. sa pag-round. Halika. Siya ay... Cheers! Hindi kailanman naisip na siya ay tulad ng isang tao. Siya.
Kapatid na Gyu, sino ang gusto mong mag-toast sa baso ng alak? Pili ng isa! Pumili ng isa! Pumili ng isa! Ng isa! Pumili 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 ng isa! Ang pangalan ko ay Guhanso. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Guhanso. Ano ang pangalan? Lixingi. Lahat ng iba ay umalis, manatili. Ako ay isang serve. Di ako kasamang uminom. Salamat sa pagsakay sa akin. Kilala niyo ba ang Isaki-isa? Huwag mo siyang bully, hey. Tuna ni brother ko na mahalin ang kaganda. Huwag kayong padaya sa kanila. Ang kahinhinan ay ang pagbabalag kayo lam. Hey! Huwag kang mag-alala, Kuya Gu. Bihira para sa iyo na Iyak na tutulungan kita. Kapatid na Gyu, nalasing ka ngayong gabi. Pumunta tayo sa hotel sa itaas para sa gabi. Pumunta. Lahat ay mga lalaki ng aso. Ikaw! Hayaan mo siyang umalis. M.A. Huang, ang aking kapatid na babae ay mula sa kanayunan at hindi alam kung saan. Hindi mo alam kung paano kumilos, yun lang. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga panauhin? Mabibis na humingi ng paumanhin. Ito ang aming pangunahing kliyente. Di kayang masaktan. Tapos kung uminom ako, hayaan mo na lang kami. Ang iyong bagong kapatid na babae. Naiintindihan ko, Jim E. Huang. Kapag una kang dumating sa lungsod, lahat kayo ay pumunta dito para sa isang araw. Tapos ayos na. You do have to cover the drinks sa loob ng isang taon na ang nakalipas. Haha, walang problema, haha. Hindi, wag mo akong... Di madali para sa sinuman sa negosyo. Hindi dahil sa iyo, hindi namin mahanap ang babae. Ito ay sa iyo, maglingkod di, gumaay. Kuha mo ang iyong bahag. Gil, pwede ba siyang maging guhansong mula sa Gyugro? Ito ay talagang guhanso. Huking tulad ng isang mayamang asawa. Hindi ako mag-aalala sa naging bahagi ng aking buhat. Hayaan mo ako. Hayaan mo akong pumunta! Hayaan mo akong pumunta! Siya, tunay na tulong ng lang. Bumalik, di na kita kailang. Huwag kang maglaro ng husto upang buksan agad ang pinto. Chen, kumusta ka na? Ginoong Shen, ano ang tungkol sa akin? Sumama ka sa akin. Lixini, sinira mo ang aking mga plano. Aalalahanin ko ang utang na ito. Sobrang init. Lixingi. Lixingi. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Yansong libangan, Hansong libangan. Go Hansong. Paano ka napunta dito? Gising ka na. Go Hansong.
Ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot. Ito ay ang baso ng alak. Ako. Pagkalason, at least ako ang si. Hindi pa ganoon kababa. Kung hindi ikaw, paano ako napunta sa kwarto mo? Gusto ko ring tanungin ka. Pumasok ka sa sarili mo kahapon. Tatanungin din kita. Ikaw ang pumasok kahapon. Lang ako ng 2 baso ng... Hindi ito maaaring you. Ano ang mali sa si? Maaaring kunin ng sihi ang anumang gusto nila. Lumalabas na wala kang pakialam sa mga tao. Ang aking kawalang kasalanan ay nasira mo. Ako? Saan? Ikaw ang una. Ako ay naging sobrang sentiment. Obvious naman. Ito ay isang setup. Hindi ko inaasahan na nasa linya ka talaga ng trabaho ito. Magsalita, magkano ang gusto mo. Ano ang ibig sabihin na ako ay nasa ganitong linya ng trabaho? Sabi mo after ako ng pera. Sinisira ka. Sa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isaalang-alang ito ang aking pagkakao. Sino ang may gusto ng iyong pera? Huwag mang insulto sa mga tao. Huwag mo akong hayaang makita ka. Akala ko talaga ikaw ay isang pure-hearted girl. Tinadya mo akong lapitan simula pa lang. Tingi, hindi ka sumagot kahapon ng gabi. Naalala ako na may... Area, ano ang nangyari matapos akong manasing ka? Kaway inawis ng bayan ni Igyo. Hindi ko sila mapigilan. Kung gayon ito ay tiyak na tama, siya ay isang kumpletong bag. Nabayaran ka ba niya? Tutulungan ba kitang makuha ito? Hindi ako kukuha ng ganoong pera. Ang bisita sa 8,800 at 8 ay may naiwan. Mangyaring ipadala ito. Area. Ang lugar na iyon ay puno ng malilim na karakter. Pinapayuhan kita na maghanap ng ibang trabaho. Babalik muna ako sa paaralan. Alagaan ang iyong sarili. Hindi na siya nagtatrabaho. Pumunta ng direkta pabalik sa paaralan. Lumalabas na marami siyang nagpapanggap pa rin dito. Ang pangalan ko ay Guhansong. Milyon, ito ang halaga ng aking mahinang pag-uusap. Huwag mo akong hayaang makita ka muli. Driver, maaari mo ba akong Napakasarap ibigay ito. Ang aking kawalang kasalanan ay nawasak. Lixini, binabati kita sa iyong pagbubun. Doktor, magkano ang gasto sa isang operasyon sa abortion? Pasya ka na ba? Mayroon kang isang mahirap. Kung tatapusin mo ang pagbubun, maaaring mahirap. Hey, kapatid na Gyo. Madam, saang ward ka? Pupunta ako. Di ba ito ang babaeng nakalipas ng gabi kasama si Brod? Ah, Buntis? Hindi ako. hindi ka buntis? Bakit ka nasa departament? Binabalaan, Guhansong, ang bilyonaryong, kung dala mo ang anak niya. Bilyonaryong, sa tingin ko siya ay isang trash si. Maaari bang ibuli ng mga mayayaman ang mga taong tulad ko yun? May gusto siya, binibigyan niya sila ng job. Kaya kasuklam-suklam. Joga! Siyasat ng lubusan. 1 month ago sa loob ng 1 taon na ang nakalipas. Ano ang nangyari kay... Jack? Ano ang sakit ng babae? Sakit? Gate wala. Buntis lang siya. Talaga bang buntis? Buntis, Lixini. Tinakaw mo ang lahat ng dapat sana ay Kamusta, aunties? Nakita ko lang si Tsingi.
Kapatid na Gyu, kapatid na Gyu. 1 month ago sa loob ng 1 taon na ang nakalipas. Ang babaeng kasama mo sa gabi ay Hindi ka ba pwedeng tumigil sa pagbibir? Ang aking lola ay may sakit pa rin. Tingnan mo ito. Nakikita ko, hayaan mo akong suriin. Maganda yan. Ganitong babae, kahit na siya ay buntis, ito ay hindi kinakailangan ang Magsisiyasat ka ba ng mabuti para sa akin? Ang mga inapo ng ating pamilyang Gu ay hindi dapat iwanan sa labas. Itzel, nasaan na siya ngayon? Hahanapin ko siya agad, Lola. Diyos ko. Hanapin mo siya para sa akin. Bimisan mo at ibalik mo ang apo ko. Pumunta ka agad. Pagkatapos ng noong nakaraang panahon, bakit hindi mo na lang ulit banggitin ang babae? May misunderstanding ka ba? Walang hindi pagkakaunawaan. Mali lang ang tingin ko sa Tar. Kaya hindi siya nagsisinungaling sa akin. Siya ay talagang narkotikuhin. Lexini, nasaan ka talaga? Napagpasyahan mo na ba? Mayroon kang isang mahirap sa isip na konstitusyon. Kung tatapusin mo ang pagbubuntis na ito, baka mahirap nang mabuntis uli. Doktor, nasaan na ngayon si Lexini? Inilabas ang isang bill. Siya ay kasalukuyang sumasailalim sa isang abortion surgery. Abortion. Litsini, mangyaring ipasok ang operating room sa ika-negatibo 18. Nasaan si Lexini? Ikaw ba ang asawa ni Litsini? Paano maaaring mag-isa ang isang babae na nagpapalaglag? Nasaan siya? Hinahanap ko rin siya. Pumunta lang siya upang bayaran ang bayad at hindi pa nakikita ulan. Lexini, kapatid na Gyu. Ang babaeng iyon ay malamang na walang pera at tumak. Ang pagiging mahirap ay nagligtas sa buhay ng iyong anak. Paano kung walang pera? Nung nasa hotel ako, binigyan ko lang siya ng 10,000,000 card. Anong trick ang nilalaro niya ngayon? Hotel? Card? Tulungan mo akong suriin. Mayroon bang sobre ng Star Hotel sa draw? Buksan ito at tingnan kung mayroong isang bank card sa loob. Ano ang nangyayari? Ang araw na iyon ay ang aking impormasyon na nagpupuk sa kwarto. Kinabukasan, pinadalhan ako ng Star Hotel. Akala ko bill ito at hindi ko Genfie, ang numero ng card ay 2,665. Ang guest ng room 8,808 ay may naiwan. Mangyaring ipadala ito pabalik sa kanya. Sige, 8,808. Ibinalik ni Chen Fi ang card. Chen Fihe, kapatid na Gyu. Maliyay kayo! Maliyay kayo! Ito ang aking pagkakamali na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan. 10,000,000. Isaalang-alang ito ang gastos ng aking mahinang gusto. Hindi ko gusto ang iyong mabahong pera. Huwag mang insulto sa mga tao. Sorry. Baby, nagpa siya na si nanay. Kahit na ang iyong ama ay isang bag, hindi kita maaaring tanggihan pagdating sa mundong ito. Ito lamang ang aking pagkakataon na maging isang ina. Tiyak na protektahan ka ni nanay. Patay na babae, ang lalaking inayos ko para sa iyo ay hindi sapat. Pero mas gusto mong makipaglandian sa mga estranghero sa labas. Siya Ubao, ibalik mo siya dito. Paumanhin. Nakakita ka na ba ng isang batang babae sa edad na 2? Mataas na ponytail, kulay abo na t-shirt, black rim baso. Walang lense. Hindi. Walang paraan. Binigay ko sa iyong pamilya ang 500. Ano ang ibig mong sabihin? Lalaro ka ba sa Buntis ako. Alam ko kung paano mo ako ibibenta. Talagang ginawa mo ang mga bagay na walang kahiyan. Wala sa inyo ang nagtanong kung ano ang pinagdaanan. Ikaw ba talaga ang biological mother? Bumalik pagkatapos at kodog ko sa'yo, sinira mo. Kaya ginawa mo ang mga bagay na walang kahiyan. Ano pa ang gusto mong gawin ko sa'yo? Lexini, hindi ka karapat-dapat na maging anak ng isa. Pinanganak ka para sa akin, inay. Hindi mo pinakasalan si Brother Wang. Saan ako makakakuha ng pera upang magpakasal? Kung hindi, ilabas ang iyong ligaw na tao upang magbayad. gabi handa si Xini na ipalaglag ang bat? Pakasalan ko siya. Haha, sumama ka sa ospital. Hindi ako pupunta. Hayaan mo na, Kuhanso. Di ko kayang pakasalan si Wang. Wala akong anak. Pwede ko lang gamitin ang pangalan mo pansamantala. Ang
Ang aking anak ay hindi maaaring iabot. Ang ama ng aking anak ay gugrupuhan. Natagpuan ang surveillance ni Q. Ito ang kotse, kinuha pabalik sa Taoyuan Village. Gusto nilang ipalaglag ang bata. Halika, tumahimik ka. Haha, nanay! Sinabi niya na ang kanyang ligaw na lalaki ay si Guhanso. Lixingi, wala ka talagang ginagastos kapag ipinagmamalaki. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sumama ka sa akin. Nanay, hindi na kailangang pumunta sa ospital para mag-aksaya ng pera. Iwanan mo sa akin. Garansyong mabilis at cost-effective. Binibigyan ka ng mukha. Huwag mo akong kagatin. Magkakasuot na kagatin ang iyong kapatid. Ngayon, hindi ko iabot ang bastard sa iyong sinapadadalhin ang apelyido ni... Hey! Kalimutan ang pet. Wang Ji ay magnimos. Sa gabi, halik. Bilisan mo hanggang kailan tayo darat. Malapit na. Ngunit ang paglapag ay maaari lamang sa pasuhan ngayon. Pasensya na. Pasensya na. Ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot. Pasensya na. Asawa. ₱500,000 ay akin, haha. Hey! Huwag kang lumapit. Tumating ka. Patalan ako sa ilog at ipapakita sa'yo. Walang pusong pamilya. Isang lubos na bulok na tao. Lixini, tapos na ang buhay na... Baby, makita ka sa langit. Lixini. Lixingi! Nandito ka rin ba para libakin ako? Lixingi, pasensya na. Kasalanan ko. Hindi kita naintindihan. Natuklasan ko na ang katotohanan. Bibigyan kita ng paliwanag. Hawakan mo siya. Siya ang asawa na... Kung may mangyari sa kanya, lahat kayo ay magbabayad ng inyong buhay. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Hansong, maaari ba akong... Haha. Lixingi, sa pagkakataong ito ay hindi ko na ulitin. Nanay, ito ay talagang isang bilyonaryong si Hansong tapos kami ay tiyak na mapapahamak tulad. Kasalanan mo ang lahat. Bayaw, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Maning pag-unawa, kailangan nating malaman. Dala niya ang iyong anak, hindi siya magkakaroon. Mahalaga ba kung buntis siya o hindi? Kaya bao, hindi ka rin karapat-dapat na maging pamilya. Siya ay... Gusto niyang mapilit na pakasalan ang kapatid ko. Gusto rin niyang gahasain ang kapatid kong si Libby. Alisin mo siya at lumpo siya para sa akin. Hey! Ang kanilang pamilya ay walang kasalanan. Magmaneho sa ospital. Gru, kumusta naman silang dalawa? Ikaw mismo ang magpapasya. Matakbo upang tratuhin ang asawa ng Sihi sa ganitong parang. Talunin mo siya! Walang awa, Jia Opao. Ito ay 1,000,000 yuan para sa mga gastos sa medikal. Kung maglakas loob kang lumapit muli sa asawa ng... Hina lang mababali ang mga paa. Bata! Mom ay paumanhin para sa iyo. Anak, pasensya ka na.
Ginagawa ba niya ito para sa bata o para sa akin? Buong gabi kang nagbabantay dito. Candy, kakarating ko lang din. Nakita kong hindi ka pa nagising kaya. Sa pamamagitan ng paraan, ligtas ang bata. Tumudugo ka dahil sa pinsala sa Iniligtas mo ako para sa bata. Siyempre, hindi. Kuya Gu, gumawa lang ako ng paternity test. Talagang dala niya ang iyong lahat. Duda ka na hindi ito ang iyong anak. O, ginawa ko ito sa aking sarili. Ginawa ko ito para sa iyong Ngunit paano kung hindi? Akala mo ba ibang tao ako? Kaya kung walang anak, mamamatay kaya ako sa bahay? Tinyi. Lola ako ni Song. Ikaw ay kasalukuyang buntis. Hindi ka dapat magalit. Hindi mahalaga kung ikaw ay buntis o hindi. Gagawin kitang magpakasal sa pamilyang Liu. Gutom ka ba? Aw. Sinyi. Mula ngayon, hindi ko hahayaang saktan ng sinuman ang aming. Hindi ko rin hahayaan na saktan ka ng sinuman. Bigyan mo muna ako ng gamot. Pagkatapos ay magpakita ng pagmamalasakit sa akin. Hindi ko kailangan ang peking pagmamahal mo. Ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Tingnan. Agad nang paumathin sa akin. Sorry. Ang gamot ay inilagay. Hindi lang ako nagbigay ng gamot sa isang tao. Nagbigay din ako ng gamot sa maraming babae. Hayaan mo akong umal. Sa araw na iyon ay si Ken Huang ang nagbigay sa iyo ng dinala ka niya sa isang hotel room. Iniligtas mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtakbo sa silid ni brother. Sige. Huwag isipin ang masasamang bagay. Mukhang hindi ko rin maintindihan si Guhanso. Katapos ikalawang Pangalawa ate, bakit ka nagsinungaling sa akin? Balik ka dito. Pasensya na. Ako iyon. Mali rin ang pagkakaintindi ko sa iyo. Pagkatapos ay isaalang-alang natin na naayos ito sa pagitan natin. Lola Gu, salamat sa pagligtas sa akin. Pero hindi ko hahayaang magpakasal ang anak ko sa pamilyang. Hindi mo kailangang makaramdam ng utang na loob sa akin. Sinabi ng doktor na mayroon akong non-fertile reproductive constitution. Ang pagkakaroon ng mga anak ang aking pinili. I will protect them well. Tinyi. Anong nakatayo ka pa rin doon? Ibalik mo siya agad para sa akin. Sinyi. This time, hindi ko kakayaan na iwan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Pabayaan mo ako! Tatawag ako ng Hayaan mo akong umalis! Ikaw ay pinadala ng aking ina. Tumawag ako ng pulis. Huwag kang matakot. Nag-aalala din ako sa iyong kaligtasan. Kailangan gawin ito ng may pag-aat. Magmaneho. Binabalaan kita! Ito ang illegal detention! Ano ang nangyayari? Paano mo mapipilitang ibalik ang isang tao? Gu, hindi ako ito, Ziki. Ew. Tigil ang pagpapanggap. Kung hindi dahil sa iyong order, di sila nangahas na arestuhin ako. Binisan mo at humingi ng tawad sa dalat. Batang babae, pasensya na. Kailan ko ba nasabi na ako ang dalaga? Itigil ang pagsasalita ng kalokohan. Sinyi, Hansong, hiniling niya sa iyo na bumalik para sabihin sa iyo ang isang bagay. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon na nakita kita. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon na nakita kita. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon na nakita kita. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon na nakita kita.
Nagustuhan kita. Ito. Ito ay para sa iyo. Nagustuhan mo. Ano? Nagustuhan kita. Nagustuhan kanya. Hindi mahalaga kung ikaw ay buntis o Handa akong protektahan ka. Sinyi, ang aming Hansong, ay hindi isang playboy. Bukod sa iyo, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, wala siyang nararamdaman para sa ibang babae. Nag-alinlangan pa ako kung sila ni Chen Fihi ay. Lola, Lola, hindi mo lang masabi ang mga bagay na ganito. ikaw ay isang bilyonaryo, Tse. Ang isang malakas na leader ng negosyo ay kaya clumsy habol ng isang batang babae. Pahinga lang at alagaan ang sanggol sa bahay ni Gyu. Kapag mas maganda ang pakiramdam mo, ang iyong kasal sa Song Air, haharapin ko ito ng personal. Lola, alam kong nagmamalasakit ka sa akin. Hindi ko ba sinabi? Hindi ako magpapakasal sa pamilyang Gyu, hindi. Hindi mo BA gasto sa Song Air. Lola, nasa school pa ako. May sarili akong plano sa buhay. Ang kasal ay hindi bahagi nito. CJ, pagkatapos ay hihintayin kita. Okay. Huwag nating pag-usapan ang kasal sa ngayon. Gusto ko lagi ng apo. Ngayon ay opisyal na kitang kikilalanin bilang aking anak na babae. Manatili sa pamilya ng Gu magpakailanman, paano ito? Lola, anong ginagawa mo? Lola, anong ginagawa mo? Kumusta naman, Sinye? Maaari mo bang tulungan si Lola na matupad ang hiling na ito? Lola, kung hindi ka makakatulong, ayos lang. Kinukuha pa rin siya bilang isang goddaughter. Hindi ba siya magiging kapatid ko? Ikaw ay isang matigas ang ulo tao. Tinutulungan ko siyang manatili dito. Lola, ako. Sa tingin ko medyo nauuhaw ako. Magmadali at kumuha ng iyong kapatid na babae ng isang basong tubig. Ate, paano ako naging kuya? Anak, baka mabuting tao ang tatay mo. Sinye, subukan mo ang aking masustansyang lugaw na ginawa ko para sa'yo. Song Air, ikaw ay pang-aapi sa aking apong babae. Waiter, binubuli mo ang apo ko. Lola, gaano kaganda kung ikaw ang aking pamilya. Diyos ko. Lahat kami pamilya mo. Sinyi, mula kayon, ang pamilyang Gu ang magiging tahanan mo. Nanay, ako ba talaga ang iyong biological? Lahat ng iba pa ay tinatrato ako ng maayos. Pero tinatrato mo ako ng ganito. Kailangan kong pumasok sa paaralan ngayon. Hindi mo na kailangang pumunta sa paaralan. Madam, ito ang mga profesor na natagpuan ni Igu para sa ang mga nangungunang profesor sa buong bansa sa bawat paksa. Mula ngayon, maaari kang mag-aral ng komportable sa bahay. Hindi na kailangan. Ako ay isang ordinaryong babae lamang. Hindi ko kaya ang ganitong treat. Karapat-dapat ka talaga. Ngunit kung ikaw ay sanay na sa pag-aaral sa mga kaklase sa paaralan, hindi kita pipilitin na magbago. Basta kailangan ng katawan mo ng pahinga ngayon. Pwede ba tayong pumasok sa paaralan pagkatapos mong gumaling? Libing, pumunta sa paaralan at humingi ng ilang araw na pahinga para sa kanya. Tanggap, natuwa. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Lola kapag hindi siya masaya? Ilabas ang pinakamahusay para sa akin. Sinyi, alin ang inilagay mo sa iyong mga mata? Ang 20 milyon ay masyadong mahal, Lola. Ayaw ko. Ayaw ko, bibili ba kayo? Kung hindi mo ito bibilhin, huwag mo itong isuot. Kung ito ay nasira, hindi ninyo kayang bayaran. Walang pagpipigil. Ang buong mall ay kabilang sa Gibru. Paano ka mangangahas na maging walang galang kay Pangulong Gu at sa kanyang asawa? Igu, ang matandang babae. Batang babae. Pasensya na. Molly AKO. Sinye, hindi mo pa alam kung alin ang pipili. Hindi na ako pumipili. I-fax silang lahat at ibalik sila. Naintindihan, madam. Ibigay ang performance sa kanya.
Ilang araw na ang tiningnan ko rin ang ilang magagandang damit. Ha? Paano mo nalaman na gusto ko ito? Alin ang gusto mo? Ah, Diyos ko, ang milyon-milyong halaga ng mga bagay na iyon. Hindi kasing ganda ng iyong chocolate. Lolo, sa wakas nakarating ka na rin. Masarap. Oh, tingnan mo ang dati kong Nakalimutan ang pinakamahalagang bagay, pumunta tayo. Hello, kabuang pagkonsumo ay 7,800,000, kaya mahal. Kamusta? Ang kabuang pagkonsumo ay 7,800,000. Napakamahal. Kung ngayon, kalimutan mo na. Nakuha ko ito pa ba Lahat mag-swipe card. Q. Pwede mo ba akong tulungan? Kukunin ko ito. Ang pamimili ng batang babae na ito ay hindi nagdadala ng kanyang sariling mga bagay. Okay lang, hindi masyadong pera. Lola, titigil na tayo ngayon. Hindi na talaga ako makalakad. Haha, mga kabataan. Pagod ka na rin. Wala pa akong sapat na kasiyahan. Waiter. Dala mo siksini. Dala sa kanya, lola ako ay isang isa 0,000,000,000,000 yuan. Ano ang dapat ikahiya tungkol sa pagdadala ng iyong sariling? Binibigyan ka ni Lola ng pagkakatao. Lola, kailan ako muling naging asawa? Umakyat ka, Haha. Paano ka napunta dito? Hindi tayo makatulog. Kialian, pumunta bigyan ang dalaga ng isang paa magbaba. Ang iyong asawa. Pumunta sa iyong sarili. Alian, halika kuskusin ang aking mga balik. Ate, maghugas ka ng paa. Nais ng bilyonaryong sihi na hugasan ang aking mga paa. Masakit pa rin? Mas maganda, mas maganda. Hindi ko alam na ang mga tao sa lungsod ay gumagamit din ng mugwort para sa mga futso. Akala ko ang Taoyuan Village lang ang gumawa niyan. Mugwort ay nakolekta sa pamamagitan ng libing mula sa Taoyuan Village. May gusto ka pa bang sabihin sa akin? Desat, hindi ko inaasahan na magiging mabait siya. Tapos na ang paghugas. Mika!
Gently, malumanay. Gu Hansong, salamat sa pagligtas sa akin. At hayaan mo akong dalhin ang bata sa pamilyang Gu. Walang hindi, iyon ay. Titigil tayo dito ngayon. Salamat. Tulog. Area, Sinyi, kumusta ka na? Kasama mo ba sila? Siyempre, ang dalaga. Ihahatid ko ito sa iyo bukas. Ang maliit na asong iyon, nawala ng binti si Jiabao dahil sa kanya. Nais pa rin niyang gamitin ang katayuan ng kanyang anak upang iwanan ang pamilyang ito at pumasok sa aristocrat. Iswe, hindi ganoon kadali. Tama, gaano kadaling umakyat sa aristokrasya? Si Sinyi ay walang muwang. Paano kaya niya malalampasan ang mga ito? Nag-aalala talaga ako na baka maligaw siya. Hindi mo ako dapat ibenta. Tigil ang pagpapanggap. Kinuha mo ang pera, gawin ang iyong trabaho ng maay. Avenge Jiabao. Huwag mag-aksaya ng mga salita kung hindi mo mapupuksa ang bata sa kanyang sinapupunan. Di ko mapapabayaan ang slide na ito, Eryu. Tawag kanino kaya? Sinyi, kailan ka dumating? Bakit huli ka pa rin tumatawag? Ako pagbili ng ilang pagpapatahimik at pangsanggol pampalusog na gamot para sa aking tradisyonal na Chinese medicine kaibigan. Bumili ako ng ilang pampakalma at pampalusog na gamot para sa Ganoon ba? Salamat. Ito abortion gamot kahit na ang mga Diyos ay hindi maaaring Sinyi, basta mawala ang anak. Iyak na hindi ka itatago ng pamilyang. Sinyi, ito ang nakakapagpakalma at nakakapreserba ng fetus na lugaw na ginawa ko para subukan ito ng Ikaw ay napakabata. Ito ang iyong unang pagbubuntis. Sinabi ng doktor na kailangan mong alagaan ang iyong sarili ng maayos. Subukan ito ng mabilis. Ito ay napakamabango. Masarap ang amoy. HMPH. Sinyi, siguradong patay ka na ngayon. Masarap ang amoy. Yeswe, Sinyi, siguradong patay ka na ngayon. Sinyi. Kainin mo ito. Luto na may inas ng isda mula sa iyong bayan. Mayroon ka pa ring lokal na espesyalidad na ibinigay ko sa'yo dat. Taksat, ikaw. Mas gusto ko pa rin ang lasa ng mga lokal na specialty ng aming ngayon. Subukan mo rin ang ilan. Hindi. Yigyu, ito ang espesyalidad ng sariwang isda mula sa Taoyuan Village na hiniling mo. Binili ko ito para sa iyo. Magkaroon ng kusina gawin itong lugaw upang ipadala sa baba. Hintayin mo, hayaan mong hawakan ito ng 5-star head chef. CJ! Masarap. Sinyi, hintayin mo ako. Ginising ako ni Jiabao. Ang nakaraang 1 milyon medical na gastos mula sa pamilya ko ay pa rin masyadong habang pinahahalagahan pa rin siya ng pamilya. Kailangan ko munang mangikil lang pagkatapos ay gawin siyang gawing ganap na hinahamak siya ng pamilya. Bumalik ka ng tahimik, ganito. Sinyi, tinawag ako ni Auntie San. Hindi ako ang nagsabi nito. Alam niya na nagtatrabaho ako dito. Mga ina at mga anak na babae ay hindi kailanman humawak grudges magdamag. Kapag nalinis na ang mga bagay, pamilya pa rin tayo. Mayroon kang isang ina na tulad ni itinulak ka niya sa apoy. Isang ina na pinipilit kang magpakamatay. Sinyi, huwag magpanik. Bakit hindi mo pakinggan ang unang sasabihin ni Auntie San? Alam ni nanay na lumipat ka na sa pamilya. Mom ay dumating sa kanyang pandama. Ito ay isang magandang lugar para siya ako makikialam sa buhay. Pumunta sa punto. Ano ang gusto mo? Ang kapatid mo ay tumitingin sa mga bahay kamakailan. Pwede ka bang magdagdag ng... Alam ko ito. Hindi ako dapat magkaroon ng anumang mga ilusyon. Ikaw pa rin ba ang tunay kong ina? Gusto mong magpakasal sa pamilyang Gu? Kailangan mo munang dumaan sa Huwag mong isipin na hindi kita kakayan. 3 milyon, ibibigay ko sa iyo ang aking libro sa pagpaparehistro ng sambahayan. Mula ngayon, hindi ako makikialam sa iyong mga bagay. Hayaan mong sabihin. Huling beses na nasugatan ng subordinate ni Gu Hansong ang kapatid. 1 milyon medical na gastos ay magdagdag ng isa pang 3. Kung hindi, ilalantad ko na ibinibenta mo. Tataka ako kung gusto ka pa rin. Nanay, bakit hindi ka humingi ng... Kung hihingi tayo ng sobra, baka tumanggi ang pamilya.
Ang gusto ko ay hindi lang Naiintindihan, sa pagkakataong ito, huwag nang bumalik si Lexini. Pagbebenta ng iyong sarili. Hindi ako ang nagsabing nagkalat ng chismis si Auntie San. Singi, huwag magpanik. Kahit medyo masakit magsalita si Auntie, talagang may punto siya. Kailangan mo ng household registration book para sa kasal at pumastos ng pera. Maaari bang i-server ang masamang background ng pamilya na ito? Wala ka ring mawawala. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ng Gu ay napakayaman. Singi, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Ay susubukan if make sure Tita Frida's is there to bully you sa loob ng 1 taon na ang nakalipas. Hello, Hansong. Gusto kong manghiram ng pera mula sa iyo. Magkano ang kailangan mo? Gusto ko ng 3 milyon. Ano ang kailangan mo para sa pera? Upang bilhin ang aking kalayaan at ganap na ikot ang mga relasyon sa pamilyang iyon. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. This is a goodbye sa loob ng 1 taon na ang nakalipas. Pupunta ako mag-isa. Sa wakas ay nalinlang. Narito ang 3 milyon. Walang penny last. National household registration? Inay, tingnan muna natin ang pera. Medyo matalino. Sinusuri pa rin muna ang pera. Pero kailangan mo munang sagutin ang tanong ko. HMPH. Hindi naman ako biological daughter, di ba? Singi, ano ang pinag-uusapan mo? Pangatlong siya, paano hindi siya ang tunay mong ina? Singi, ano ang sinasabi mo? Paano magiging tunay mong ina si Auntie San? Sini, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang iyong kapatid, siya ang iyong ina. Maaari namin gawin ang anumang nais namin sa'yo. Paano ka mangangahas magsalita ng kalokohan? Paano magkakaroon ng gayong ina sa daigdig? Hindi siya karapat-dapat maging ina. Ang mga anak na babae ng ibang tao ay kayamanan sa kanilang mga kama. Ikaw at siya lamang ang makakakita sa akin bilang isang tuo sa paggawa ng pera. Tama, hindi ako ang tunay mong ina. Ikaw ay inampun ko. Isang pasanin tulad mo ay walang karapatan na maging aking anak na babae. Sa loob ng maraming taon, kumain at uminom mula sa akin. Hindi mo ba kailangang bayaran ito? Tulad ng inaasahan, palagi kayong Lagi mo akong dinadampot, di ba? Liksini, itinaas kita. Ngayon ikaw ay lumago malakas. Sinusubukang makatakas sa akin. Dream on! Gusto mong umakyat sa itaas tulad ng isang fuene? Huwag masyadong madalang. Wala akong pakialam sa mga mayayamang asaw. Gusto kong maging scrum ka sa aking... Hindi ka na makakatakas. Ang binti ng aking anak ay nasira dahil gusto kong alagaan mo siya magpakailanman sa bahay. Auntie San, ano ang gusto mo? Liksini, huwag kang matakot. Tigil ang pagpapanggap. Alam kong magkakasama kayong lahat dito. Hindi ka ba pagkatapos ng pera, buksan mo ito sa iyong sarili? Lahat sila ay ghost money. Ano? Isang taong kasing tanga mo. Ang iyong katangahan ay nakasulat sa buong mukha. Paano ko malalaman? Hey, Hyacinth. Nakuha mo ba ang gamot? Sige, ya 3. Sisiguraduhin kung darating siya para Gamitin ang kanilang sariling plano laban sa kanila. Kunin silang lahat sa isang pagkakataon. Gagawin natin ito sa ganitong paraan. Kaya naglagay ka ng lason sa lugaw noon. Alam mo na ngayon ang lahat. Sinadya ni Gu Hansong na libakin ako. Ano sa palagay mo noong binubuli ka ni Eng Huang? Niligtas kita, ngunit ipinagtanulo mo ako. Ako ay buntis, gayat pa man ikaw ay scamming upang makapinsala sa New Area, China. Ano ang ginawa ko sa iyo? Dahil alam mo ang lahat, bakit nandito ka pa rin sa tabi ko? Paano pa natin sila mahuli in one go? Haha! Sa palagay mo ba maaari mong mahuli ang mga ito na magsa? Wala akong pakialam kung hindi ka magdala. Inaakit kita dito para lang personal na ipalaglag ang iyong ans. Perfecto. Ang mga espiritong pera na ito ay maaaring maglingkod bilang Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Wala ka bang pakialam sa buhay mo? Hindi ako pumunta dito para sa household registration. Gusto ko lang tanungin ka, sino ang aking biological... Nasaan sila?
Sa totoo lang, nang makita ko ang ulan, talagang nakaramdam ako ng ginhaw. Magandang bagay. Buti na lang hindi dumadaloy ang dugo ko sa isang katulad mo. Hindi ko alam kung paano ka babayad. Tama, hindi mo ako biological. Kailangan mong bigyan kami ng pera ngayon. Tima, huwag asahan na malaman kung sino ang iyong mga biological. Kailangan mong bigyan kami ng pera ngayon. Hindi man ay huwag asahan na malaman kung sino ang iyong mga biological. Hansong, isa kang bilyonaryong si. Ang pagkuha ng ilang milyon ay madali para sa iyo. Nasabi ko sa iyo, hindi ka magpapadala ng isang tao upang maghatid ng pera ngayon. Ay susubukan, is it cut you with a white knife and bleed you sa loob ng isang taon na ang nakalipas? Si Auntie San, Sini ay nais lamang makilala ang kanyang mga biological na magulang. Ito ang aming confidential na impormasyon. Hindi sila magbabayad. Hindi nila tayo kakayagang umalis. Hindi natin dapat sabihin sa kanila. Ikaw ay lubos na matali. Magkano sa palagay mo ang halaga ng impormasyong ito? 5 million! Hindi! Isa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kung hindi sila magbayad ng isa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di ko kailanman sasab... Pinili mo ang lugar na ito ng maay. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig? Gusto ng nanay mo na mamatay. Ibibigay ko ang kanyang... Tingi, nagkamali ako. Ito ang aking panandaliang kamangmangan. Hindi ako dapat sumama sa nanay mo. Hindi ako dapat nakipagsagwatan sa kanila para saktan ka. Magaling kaming magkapatid. Hayaan mo akong umalis at pakiusap. Magandang kapatid na babae, mabuting kapatid na babae, bigyan mo ako ng mga magagandang bagay na hindi man lang ako naglakas loob na kainin sila. Lahat sila ay ligtas para sa... Hayaan mo akong umalis. Narinig ko na gusto mong ibenta ang dalaga para makakuha ng dot. Gusto mo ba ng maraming... Pagkatapos ay lunukin ang lahat. Susunod ay ang iyong turn. Sinasabi ko! Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino ang nanay. Nakilala ko siya sa daan noon. Hawak ka niya, ipinanganak lang. Sa oras na iyon, ang iyong ina ay malapit ng mamatay. Nakiusap siya sa akin na dalhin ka. Sinabi ko rin sa kanya ang address ko sa Taoyuan Village. Ngunit hindi ka pa niya hinahanap mula. Sa tingin ko, patay na siya. Patay. Hindi, nagsisinungaling ka. Ang taong katulad mo, paano mo maaaring makuha ang anak ng isang estranghero dahil sa kabaitan? Pinatay mo ang ina ng dalag. Ang batang babae. Naiintindihan ko na ngayon. Dahil ikaw ay isang human traffic, natatakot ka sa oras ng bilangguan, kaya natatakot kang magsabi ng totoo. Tama? Huling pagkakataon. Salita. Okay, Lang. Ayaw niyang magsalita. Huwag mo siyang pilit. Dapat may alam ang anak niya. Wala talaga akong alam. Nang sinabi sa akin ang nanay, ikaw na matandang bastardo, bakit ang tigas ng ulo mo? Sabihin sa kanila ang tungkol kay Lixininang magsalita ka, sabi ko. 22 taon na ang nakakaraan sa ikalawang kaarawan ni Jiaba. Bigla siyang nagkaroon ng mataas na lagnat. Kumonsulta ako sa isang tao. Sabi nila hanapin ang isang kapatid na babae para maiwasan ang malas. Pero nasaktan na ang katawan ko. Hindi ako maaaring magkaroon ng isa pang anak. Sa araw na iyon, narinig ko lang na umiiyak ka sa ospital. Sa araw na iyon, ang nursery ay mayroon ka lamang bilang. Kaya inalis kita. Kasalanan ko ang maging hangal. Hindi ko talaga alam kung sino ang mga magulang mo. Sini. Nakikiusap ako sa iyo. Maaaring wala akong mga merito. Ngunit nagtiis ako ng mga pagayaan mo akong umalis. Paano mo nga bababanggitin ang iyong mga mula pagkabata hanggang ngayon, pinalo o pinagalitan? Magsalita. Aling ospital ang kinuha mo sa... Magsalita. Aling ospital ang kinuha mo sa... Madam. Batay sa mga pahiwatig mula sa pamilya, natagpuan namin ang iyong biological na ina. Nasaan na ang nanay ko ngayon? Okay lang ba siya?
Dalhin mo kami upang makilala siya. Hindi ko siya makita ngayon. Sa totoo lang, hindi ako ang nakakita sa kanya. Pagkatapos kong ipalaganap ang balita, nagpadala siya ng isang tao para hanapin. Ayaw pa rin ng biyenan na ito na makita ang kanyang anak. Bata, madam, huwag kang malungkot. Gusto nilang kunin ang iyong buhok muna para sa isang paternity test. Sabi nila, magkita tayo dito bukas. Hindi ba siya darating? Hindi kaya siya? Sige, huwag magmadali. Maghintay tayo ng matyagang. Maraming taon na ang Hindi niya ako hinanap. Wala na ba siyang pakialam sa akin? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Marahil ang iyong ina ay nakatira sa kanayunan. Hindi niya kaya at hindi ka hanapin. Malapit na natin siyang makilala. Plano kong dalhin siya sa pamilyang ko para makasama ang mga araw sa hinaharap. Tiyak na protektahan natin siya ng maayos. Hindi ba ito ang unang pinansyal na tycoon ni Jiang Sheng Sujing? Paano siya napunta dito? Maaari ba akong magtanong sa... 20 taon. Yan, Ran, sa wakas ay natagpuan ka na ni Nana. Nanay, Si Vivian put Dilly precious daughter sa loob ng 1 taon na ang Narinig ko na ang aking anak na babae ay nagdusa ng maraming dahil sa iyo, Guhan. Simula ngayon, wala sa inyo ang pinapayagang lumapit sa aking anak na babae. nanay, hindi. Sa totoo lang, medyo mabait sila sa akin. Payanan. Kami na ang bahala sa pamilya. Laging tratuhin ang isa na gusto mo bilang iyong mahalagang kayamanan upang mahalin. Tumigil ka muna. Huwag mo akong tawaging biyenan ngayon. Pangalawa, anak ko. Ang kanyang pangalan ay Xuyanran. Yanran, ang pangalang ito ay ibinigay noong ikaw ay makukuha ka ni nanay ng mabuti. Guhan Song, alam kong magaling ka talaga. Ikaw ang pinakamahusay na negosyante sa Jiang. Ayokong mapalapit ka sa anak. Hindi ako tumitingin sa iyo. Hindi ito nakatarget sa iyo. Kung ito ang kaso, kung gayon, bakit hindi hayaang magpakasal si Yanran sa pamilyang? Maganda ang pamilya. Ngunit ang aking anak na babae ay nararapat na mas... Wala siyang choice that. Nandito ako ngayon. Ipapakilala ko siya sa mas mayayamang binat. Yeso, lumabas tayo at magsalita. Akala ko mayaman na ang pamilya ko. Ang aking ina ba ay may mas maraming pera kaysa kay Guhansong. Mahal kong tita. Di ito tungkol sa pera. Ang iyong biyolohikal na ina ay ang pinakamataas na kapangyarihan sa pananalapi sa Jiang City. Kinukontrol niya ang parehong mga itim at puting merkado. Kahit na ang group ay ang nangungunang kumpanya sa Jiang City, may mga asset na higit sa 100 milyon. Zeros, ngunit walang maaaring ihambing sa malalim na ugat. Buong makapangyarihang pinansyal na dinastya at supam. Wala tayong masasabi sa harap ng mga bat. Ibig kong sabihin, dala na niya ang anak ni Hansong. Hindi mo sila papayagang magpakasal. Ano? May anak na ba si Guhan? Paano ka maglakas loob nang walang pangalan o katayuan ang aapi sa aming Yanran? Nanay, talagang iniligtas ako ni Enitu. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na magagamit mo ang bata para pilitin ang aking anak na babae ay maaari lamang pumili ng isang lalaki mula. Yanran, sundin mo ang iyong... Gusto mo ba na... Oh, sige, di na kailangang sabihin pa. Naiintindihan ko. Iksu, dapat mong hayaang matapos ni Yanran ang... Sa tingin ko ang kanyang intention. Gusto pa rin natin ang ating kanta. When she can say, like free sa loob ng 1 taon na, hindi ko siya pipigilan na pakasalan. Ngunit ngayon, di pa siya 100% na nakumpir. Papakilala ko siya sa mas mayayam. Yanan, hindi kita sasak. Nan ang higit pa sa labas. Kamamagitan lamang ng pagkakaroon ng mga pagpipilian, maaari mo. Uhansong, kung talagang gusto mo ang ngayon, tiyak na hindi ka mawaw. Siyempre, biyenan. Nanay, nasaan ang tatay ko?
Pagkatapos mong makidnap, napakalungkot ng tatay. Siya ay malungkot araw-araw. Pumanaw siya, hindi nagtag. Ama, hindi ko matupad ang aking mga tungkulin sa pelikula, Dad. Mula ngayon, tiyak na alagaan ko si Inay. Tendong, Yanran, nagpalik. Makatitiyak ka, tiyak na hindi ako maglalaan ng pagsisikap. Hanapin ko sa kanya ang pinakamahusay na tao sa mundo. Saan nagmula ang batang babaeng ito? Huwag mo nang isipin na kunin ang aking ina at buhansong. Nanay, Hansong kapatid. Nandito ka rin ba? Ang aking ina ay gaganapin ang aking seremonya ng pagdating ng edad. Sabay kaming uminom sa banquet. Si Hansong brother ang nag-alaga sa akin noon. Hindi pa nga ako nagpapasalamat sa iyo. Tinaas ko ang aking baso sa iyo bilang respet. Walang ibang intensyon. Miss Tsu, hindi mo kailangang maging magal. Ma, ate ko po ito, ha? So, ikaw ay kapatid na Yanran. Yanran, ito ang iyong nakababatang kapatid na si Yan. Katapos mong mawalan, pinagtibay ko siya. At, simula ngayon, magiging pamilya na tayo. Thanks for taking care of Mom sa loob ng 1 taon na ang nakalip. Sa pamamagitan ng ang paraan, ako ay isang sophomore majoring sa fashion disenyo sa Jiang University. Anong university ka? Bibisitahin kita mamaya. Yan Hong ay din sa Jiang University. Maganda, iniisip ko lang. Paano makakuha ng pareho sa iyo na dumalo sa parehong? Yan Hong, buntis na ang kapatid mo ngayon. Mula ngayon, kailangan mo siyang alagaan ng mas Bantis? Kaninong anak ito? Buntis pa siya sa anak ni Guhat. Congratulations, eh! Sige, malapit na ang oras. Uwi na tayo. Lahat ng nasa bahay ay handa na para. LXU, ang dalaga. Miss Tsu, maganda ang ginagawa mo sa lugar. Hindi na kailangan guluhin ang paglipat pabalik-balik. Oh, Siya ang aking miyembro ng pamilya. Siyempre, dapat siyang manatili sa kung saan nakatira ay dapat na ang kanyang sariling desisyon. Kung saan nakatira ay dapat na ang kanyang desisyon. Si Gu Hansong ang aking tagapagligtas. Kung hindi ako nakatira sa bahay ni Gu, magiging walang utang na loob ako sa kanilang kabaitan. Nakita lang ako ni nanay. Kung tatanggihan ko siya, tiyak na magiging heartbroken siya. Nakatira ako sa paaralan. Jiang University Biennial Fashion Disenyo Competition. Malapit nang magsimula. Nakarehistro na ako. Ang pagkapanalo sa grand prize ay palaging pangarap ko. Ayokong makaligtaan ang pagkakataong ito. Ngunit hindi ka maaaring manatili sa paaralan. Buntis ka na ngayon. Maraming mga bagay na hindi maginhawa. Okay lang. Di ba obvious? Hindi mapapansin ng iba. Pwede ko pa rin tanungin ang mga guro sa paaralan. Surihin ang impormasyon. Yanran, maaari kang manatili sa bahay kasama si Magtalaga ako ng isang pribadong driver para sa iyo. Manatili sa bahay ni Gyu. Ako mismo ang magdadala sa iyo. Bahay ni Gyu ay mas malapit sa Jiang University. Oh, itigil ang pagtatalo. Sa tingin ko, maganda ang pananatili sa paaralan. Inay, mananatili rin ako sa paaralan, Bu. Kasama ko ang pagbabantay kay sister. Palagi kang magiging ligtas. Nanay, Hansang, ngayon ikaw ay hinalinhan. Sige, pakikinggan kita. Ngunit dapat kang umuwi upang suriin. Gusto ko ring umuwi. Tara na. Once at school, I susubok and LL make you regret it. Mr. Sue, Miss, maligayang pagbabalik. Ito ang aking tahanan. Miss, ito ang kwarto mo. Mula nang ikaw ay isilang, Hexu ay palaging itinatago ang kwartong ito ay nakalaan para sa iyo. Si Hexu lang ang may larawan ng iyong sanggol. Pumunta siya dito pagkatapos umuwi para tingnan ang iyong larawan. Nawawala ka. Halika dito.
Yan lang. Tuwing kaarawan, laging naghahanda si nanay ng regalo sa kaarawan para sa iyo. Palaging inaabangan ni nanay ang iyong pagbabalik. Tiyak na tatanggapin mo ang mga regalong ito. Tingnan mo, nababagay ba sa iyo ang regalo ni nanay? Best, ang mga regalong ito ay mainat na pinili ni Iksu. Nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mayroong higit pa mga regalo kaysa sa mga ito. Bago umalis ang aking ama, ipinangako ko sa kanya, hanggang hinahanap kita, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng pagbabahagi ni Iksu. Huwag mo nang isipin ang pakikipagkumpetensya para sa mga ari-arian ng pamilya sa akin. Hindi, ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko matanggap. Ikaw ang anak ko, ang tanging tagapagmana ng pamilya Iksu. Gaano man kahalaga ang mga regalo, angkop ang mga ito para sa iyo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. I mean, ordinaryong babae lang ako. Kahit na hindi karapat-dapat sa katayuan ng isang bilyonaryo, gusto kong kumita ng pagkilala sa pamamagitan ng aking sariling mga pagsisikap. Tatanggapin ko ang mga ito pagkatapos makuha ang pag-aproba ng lahat. Okay, Lang Biayon. Nanay, gusto ko ang isang ito. Kukunin ko muna ang isang ito. Okay, Lang Biayon. Hindi naman ito mahal, diba? Ang lawak ng kapayapaan ay mayroon ding kabuluhan. Ito ang unang birthday gift ko. CJ, alam kong ang anak ko ang pinakamaganda. Halika dito, sundan mo ako. Ito ang lahat ng mayayamang binata. Pumili ng anumang gusto mo. Walang paraan. Lixinyi ay ang anak na babae ng Sujinyo, ang pinuno ng unang pinansyal na Imperyo Jiang City. Tapos na. Ganap na natap. Kung ibababa tayo ni Xujinyo, ang iyong pamilya sa Gu at ang aking pamilya sa Chen ay ganap na masisisi. Tinawagan kita dito upang bigyan ako ng payo kung paano ituloy ang hindi sa Maging mabait sa kanya. Talagang mabait sa kanya. Hindi. Gaano ka man kapait sa kanya ngayon, hindi ka maaaring ihambing sa kanyang tunay na ina. Ang mga ito ay hindi Kailangan kong mag-focus sa aking pag-aaral. Kailangan kong mag-focus sa paghahanda para sa kompetisyon. Sige, ayon sa gusto mo. Ito ang mga espesyal na papel at panulat para sa diseng. Si nanay ay naghihintay sa bahay para sa magandang balita tungkol sa iyong opisyal kong ipapahayag ang iyong pagkakakilanlan pagkatapos. Nanay, paano mo nalaman? Ako ay eksaktong nawawala ito. Sa totoo lang, kaya ko lang kunin ang kotse ng kapatid ko. Hindi na kailangang i-drop. gusto ko lang ihulog ka. Busy ka sa trabaho. Bumalik ka agad, okay? CJ, Paalam. paalam. Singi, Senior Yihong. Congratulations! Nakipagkumpetensya ka ba sa mga kaganapan kamakailan? Huwag ka pa umalis. Congratulations! Congratulations! Salamat. Makikipagkumpetensya ka pa rin. Paano ka nakabalik? Ang aking lalamunan ay masakit. Ito ang prodigy ng aming paaralan, Ding Yihong. Hello, pwede ko bang itanong kung sino ka? Kapatid ko siya. Kapatid mo. Ayaw kong malaman nila ang iyong pagkakakilanlan. Ayaw kong maging sentro ng atensyon sa paaralan. Tawagin mo akong kapatid sa paaralan. Kumusta naman sa labas? Huwag maging hangal. Huwag umalis hanggang hindi mo linawin. Sinyi, narinig ko na nakikilahok ka sa kompetisyon sa disenyo ng fashion ng Jiang Universe. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kitang turuan. Maganda! May mga tanong talaga akong itatanong sa iyo. Okay. Baka kailangan mo munang bumalik sa trabaho. Okay. Ang iyong kapatid ay bumibisita din sa paaralan sa unang pagkakataon. Titingnan ko lang ang tanawin at aalis. Baka sa susunod.
Ipapakita ko sa iyo sa paligid ng campus ng maay. Ayos lang, pwede ko lang tingnan. Gyu, magsisimula na ang meeting sa loob ng 1-0 minuto. Kanselahin ang pulong. Oh. Maganda ang design. Iksat, tingnan mo dito. Talaga. Tingnan din ang estilo na ito at ang hiwa na ito. Dapat mas makit. Iyon ang ideya. Tingnan ang radi, linear pagkakahanay at tool. Ito ay talagang isang magandang bagay. Kung gayon ang aking palda ay dapat. Ang disenyo na ito ay talagang maganda. Tama ba? Maganda talaga ang design na ito. Kayo ng lapad at haba ng damit, tama? Oh, nalinya. Bro, pareho tayong nag-aaral. Kailangan kong maging mas tahimik. Paano kung lumabas muna tayo? Halika! Halika dito, halika dito. Ay. G, go. Hindi ako gangster. Wow! Ganyan talaga. Hayaan mong sabihin ko. Ito ay isang katotohanan. Pagkatapos ay kailangan mong magsuot ng... Tiyak na hindi ito gagana. Tama, pagkatapos mag-aral ng matagal, dapat kang magpahinga. Hindi masama para sa iyong mga mata. Anong ginagawa mo? Humihingi lang ako ng tulong sa pag-aaral. Nagsiselos ka ba? HMPK. Gusto mong matuto? Maaari kong anyayahan ang pinakamahusay ng mga profesor mula sa buong bansa na magturo sa iyo. Si Senior ay gumawa ng malawak na pananaliksik sa kompetisyon na ito. Ang mga profesor ay hindi kinakailangan mas may karanasan kaysa sa kanya. May handang magturo sa akin. Maganda na yan. Siyempre, handa siyang turuan ka. Di mo alam. Dingi, ito top tier pag-iisip disenyo ay ibinigay. Ang aklat ni Professor Liu Siking, paano mo ito nakuha? Mahirap bilhin. Sa totoo lang, alam ko lang ang boss ng publish. Ngunit hindi ko nakuha ang lagda ni Professor. Nilagdaan ko ito sa aking sarili. Pagkatapos ito ay para sa iyo. Salamat. Maganda ang libro. Aalis muna ako. Kayong dalawa ang nag-uusap. Salamat, Senior. Sa loob ng 30 minuto, dalhin si Liu Siking dito. Kilala mo ba si Liu Siking? Pwede mo siyang dalhin dito. Hindi ko lang siya madadala dito. Pwede ko rin siyang pirmahan sa harap mo. Ang librong ito ay DJ, Gil. Sa ganitong paraan. Hindi ako naniniwala sa... Maaari kang maniwala o hindi, GC. Yes, eh. Guro Liu Siking. Ako ang iyong tagahanga. Magandang umaga din, Igu. Salamat sa iyong support. Ito ay isang aklat na pinirmahan ko sa aking sarili. Ibigay mo sa iyo. Salamat, Guro. Maaari ba akong kumuha ng litrat? Siyempre. Lumapit ka. Idagdag ang aking wechat bilang isang guro. Sa hinaharap, maaari mo siyang tanungin ang direkta kung mayroon kang anumang mga katanungan. Hindi na kailangang tanungin pa ang iyong nakatatanda. Bakit hindi mo sinabi na kilala mo si Teacher Liu kanina? Kung gayon, hindi ko sana iniistorbo ang nakatatanda. Salamat, Guro. Yo, huwag kang mag-alala. Yaw, madam, ako ay nag-aaral ng disenyo sa aking sarili sa mga araw. Hindi na naghahanap ng senior na iyon. Kapatid, kau talaga. Gusto kong magtanong, ano ang gusto ng iyong kapatid na kumain? Ano man ang gusto niyang kainin, alagaan ko ito. Hindi mo kailangang mag-alala. Hey, halika dito. Sa totoo lang, mas gusto ng aking ginang ang mga babae. Huwag mag-abala. First time kong isipin na matalino ka. Salamat sa iyong papuri, Jim Gigu, haha.
Oh, Lixingi, bihis tulad nito, sinusubukan mong lumandi sa isang tao. Lixingi, Bakit hindi ko napansin na gumagamit ka ng mga magagandang panulat Dapat siyang suportahan ng isang matandang lalaki. Kung hindi, ang kanyang pamilya ay ganyan. Paano kaya niya kayaan gayong magagandang damit? Paggamit ng napakagandang papel at panulat. Haha, ipinapayo ko sa iyo na huwag mo akong pukawin. Ang isinusuot ko ay ang aking kalayaan. Anong panulat ang ginagamit ko ay walang kinalaman sa iyo. Yenui, nalilito. Haha, tingnan mo ito. Naman siya on the spot. Nature flustered na. Haha. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Iyan ang aking ina na nagbigay nito sa akin. Pinapayuhan kita na huwag lumipat. Ang iyong ina, ang mahirap na babae mula sa kanayunan. Kaya ba niyang bayaran ang mga ito? Kahit na kaya niya silang bayaran. Marahil ay ginamit ang pera sa pagbebenta nito para bilhin siya. Haha, nanay ko. Ang nanay ko ay si Sujinyo. Ang nanay mo ba ay si Sujinyo? Si Sujinyo ang nag-iisang power holder ng financial group ng Giant. Isa lang ang anak niya. Ang kanyang pangalan ay Xuyanho. Dahil lang sa iyo, kung paano maglakas loob mong magtanggap na ang anak na babae. Eksakto, haha. Nababaliw ka ba? Nakangahas kang saktan ako. Halika. Halika dito. Punitin mo. Anong ginagawa mo? Hayaan mo na. Nakangahas ka pa rin bang lumaban? Nakangahas ka pa rin bang lumaban? Oh. Buntis talaga siya. Sinasabi pa rin na hindi siya suportado ng isang matandang lalaki. Lahat ay nakipaglaro sa kanya hanggang sa siya ay buntis. Halika, sabihin mo sa guro. Halika, sabihin mo sa guro. Hindi ka makakapunta. Lumabas ka sa aking daan. Sasabihin ko sa guro ngayon. Nan ko kung alam ng guro na buntis ka. Gusunugin ka ba nila? Halika, hindi ko ginawa. Binabalaan kita na huwag magkalat ng kasino. Itigil ito! Miss Tsu, anong ginagawa mo? Miss Sil, paano ka nakarating dito? Okay ka lang ba? Huwag sabihin sa guro ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kung hindi, pagsisisihan. Halika, swerte ka ngayon. Gusto kong malaman ng buong paaralan na buntis. Direkta disqualified. Lahat ay nasira, itapon sila. Bibili ako ng isa pang set. Ito ang regalo ng aking ina sa akin. Di maaaring itapon ang May isang bagay na hindi ko dapat sinabi. Naisip mo na ba kung bakit ang iyong ina ay napakatagal upang mahanap ka? Ikaw ay isang human traffic. Ginamit mo lahat ng resources ng pamilya ko para hanapin. Yeswe, hindi mo talaga gustong hanap? Hindi mo siya mahal at all. Isang taong katulad mo na may katayuan. Gusto pumunta sa naturang haba upang mahanap sa amin. Ordinaryong tao. Hindi man lang challenge. Yenran, huwag mo siyang pakinggan. Talagang hinahanap ka ni nanay. Nanay, naniniwala ako sa iyo. Actually, inampun ako ng nanay ko mula pagkabata. Pero nagmamalasakit lang siya sa trabaho. Lahat ng mga taon na ito, hindi ko pa siya naririnig na nagsasalita tungkol sa iba. Hindi ko rin siya nakita na hinahanap ka. Binili niya ako ng napakaraming regalo. Kung hindi ka bumalik, hindi ko alam na ang mga regalong iyon ay para sa iyo. Inampun ako ni nanay. Pero hindi ko pa naramdaman ang pagmamahal ng ina. Si nanay ay nagmamalasakit lamang sa trabaho. Napaka-image conscious niya. Baka inampun ako ni nanay. Lamang sa proyekto ng isang magandang ina-imahe. Baka makonsensya si nanay sa pagkawala. Talaga ako. Ate, huwag kang manungkot. Dapat mahalin ka ni nanay. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang kanyang biological na anak na babae. Masyado lang siyang busy sa trabaho. Nanay, nakita ko ito nang hindi sinasadya. Nawala ni ate ang mga bagay na ibinigay mo sa kanya.
Si Edong, tumanggi si Yanra na tanggapin ang mga bagay na ibinigay ko sa kanya. Galit ba siya sa akin? Ano ang dapat kong gawin? Nanay, hindi ka pa magsiset up ng laban para sa kapatid. Hayaan mo akong hawakan. Nagkakasundo tayo ng maayos. Alam ko kung anong klaseng tao ang gusto ng kapatid. Pagkatapos ay hawakan mo ito para sa akin. Lixini, bumalik sa iyong kanayunan at manatili doon. Lixini, Denui. Mahal kita. Senior, anong ginagawa mo? Sinyi, actually simula nung araw na nag-enroll, nagustuhan na kita. Ano ang ginagawa mo? Itigil is we've been secret infatuated with you sa loob ng isang taon na hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob. Pagkakataong ito, kailangan kong sabihin sa iyo, mahal. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama! Sama-sama! Senior, gusto mo talaga ako. Siya ang top guy ng aming paaralan. Dapat mong tanggapin siya ng mabilis. Sino ito? Sinyi, sa totoo lang, narinig ko rin na gusto mo. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob na ito. Pwede mo ba akong samahan ngayon? Senior Ihong, gwapo ka talaga. Lubos kong hinahangaan ang iyong mga kakayahan. Ngunit hindi ito pag-ibig. Hindi ko kailangan na maglaro ka ng magandang card. Kailangan ko lang ng dahilan. Bakit ayaw mo sa akin? Ay, Dahil siya ay akin. Hindi ba ikaw ang kapatid niya? salamat sa pagpunta upang isave ang araw. Kung hindi ko alam kung paano. Kung hindi mo gusto ito, tanggihan lamang confident. Hindi ba napakasimple nito? Tumigil ka sa pagtingin. Halika, tayo na. Miss Sue, Senior Ihong. Nagawa ko na ang aking makakaya upang tulungan. Pero hindi ka lang mahal ni Lixini. Ngunit din mok sa iyo, mok sa akin. Sila ay talagang isang pair. Ngunit sila ay nagpapanggap na magkakapatid upang linlangin ka, laruan. Kahit maitapon ang iyong mainat na piniling mga regalo sa basurahan. Lixini, sobrang nagustuhan kita. Makipagtulungan tayo. Makipagtulungan? Bakit ako makikipagtulong? Maaari ko pa rin siyang bawiin mag-isa. Dahil lang sa iyo. Iyon lang ang bilyonaryong Tsihi na si Gu Hanso. Huwag mag-alala, siya ay isang bilyonaryo. Ang aking ina ay bahagi rin ng Jiang Cheng Financial Group. Tulungan mo akong sirain sila. Si Lixini ay sa iyo. Hansong kapatid ay ak. Telos ka. Hindi. Gu. Nasunog ko na ang ban. Ang aklat aralin sa disenyo ng baguhan na dati mong hiniling. Nakuha ko rin ito para sa iyo. Disenyo ng bag... Nag-aaral ka ba ng... Sino ang gustong matuto? Binili ko ito para ibigay sa iyo. Mahalaga ang mga pangunahing kaalaman. Gu, agad akong mawawala. Gu, agad akong mawawala. Siselos ka talaga. Gustong matuto ng disenyo? Tanungin mo ako, matuturuan kita. Sino ang nagsabing gusto kong Binili ko ito para sa iyo. Mahalaga ang mga pangunahing magtatag ng tunod na kompetisyon ng design. Huwag mawalan. Dahil ayaw mo sa kanya, bakit hindi ka tumanggi? Ay. Sabi ko siya ay maganda. Sabi niya may kakayahan siya. Ang lahat ng iyon ay para sa iyo. Alam kong lihim kang nanonood. Gusto ko lang makita ang reaksyon mo. Si Lixini ay buntis. Bakit mo naisip? Huwag kang mag-alala. Haalisin ko ang anak niya. Ayos lang. Gusto ko lang magkaroon ng mga
Ano ang hindi ko makuha? Wala ring iba. Magpatuloy sa pagpapanatili ng tunay na pag-ibig personal, Lexingini. Hinanggihan niya ako. Paano ko? Ang pagtanggi niya sa iyo ay perpekto. Ang tunay na drama ay darat. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Susunod, ikaw ba? Pumunta sa isang petsa sa Lexingini. Ate Hong, may plano ba tayo? Hindi na kailangan, kumilos ka lang ng normal. Tandaan na sabihin sa kanya na ang aking ina ang nag-ayos nito. Karaniwan kaming nagtatagpo ng mga batang babae sa camp na. Pagkatapos ay inaasahan ko ang iyong pagganap. CJ, Gawin ang iyong pinakamahusay. Hindi kita pababayaan. Ito ang aking tugon. umalis ka na, umalis ka na. Ano ang alam mo, anak? Hindi kailanman nakakita ng isang kwento ng pag-ibig. Ito ang aking reaksyon. Paano ka nakapasok sa paaralan? Nakikilaw ka ba sa kompetisyon sa disenyo? Masasabi kong seryosohin mo ang kompetisyon na ito. Ako ay espesyal na naghanda ng mga panulat at papel para sa iyo. Lahat sila ay nasa loob ng kotse. Paano mo nalaman na kailangan ko ito? Salamat. Hansang. HMPH. Bakit laging ikaw? Natagpuan ko ang bodyguard na hiniling mo sa akin. Nandito silang lahat. Tingnan mo, bodyguard. Hello. Mula nang pumasok ka sa paaralan, ang aming AV ko ay hindi makakain ng maayos. Hindi rin siya makatulog ng maayos. Kumuha kami ng ilang nangungunang bodyguard mula sa China ng magdama. Oh, madam. Ang pag-aalaga ni Gu para sa iyo ay hindi pa nagagawa. Dapat mong mahalin ang aming AQ tulad ng isang mahusay na tao. Halika dito. Mula ngayon, ang babaeng ito ang kailangan mong protektahan. Magandang araw, madam. Maganda. Lumabas ka! Ipinadala kami ni M. Nang walang pahintulot ng madam, kahit ang langit mismo ay walang Oh, ikaw! Ateksu, tigilan mo na ang pagsasalita na. Maghintay sa Gexi. Nandito ako para hanapin ang kapatid ko. Ate, ay ako! Ate, tigilan mo na ang pagguhit. Halika at makipagkita sa akin ng ilang tao. Inayos ng iyong ina ang isang blind date para sa Magsisimula na ang kompetisyon. Tulungan mo akong tanggihan sila. Hindi ako pupunta, oh well. Ang pagpupulong minsan ay hindi magtatagal. Huwag hayaang masayang ang kabaitan ng iyong ina. Tara na, tayo na. Di ko pa tapos ang pagguhit. Di ako pupunta noon. Tara na, tayo na. Ate, napunta ba tayo sa maling lugar? Kagandahan, walang pagkakamali. Ito ang lugar. Ang iyong ina ay nagpadala sa amin dito upang makipagkita sa iyo para sa isang blind date. Tama, huwag mong sayangin ang oras. Sinabihan niya kaming tatlo na magsama. Ano ang ibig sabihin ng aking ina? I-set up ako sa isang taong katulad nito. Di ko rin alam. Akala ko lahat sila ay mga guwap. Magbigay lamang ng kalahating pusong tugon at umalis. May iba pa akong gagawin ngayon. Tumigil tayo dito. Uminom ka! Tumigil ka dito! Lalaro ka pa sa am. Binibigyan namin ng respeto ang iyong lalakbay sa lahat ng paraan upang makita. Alisin ang bata sa kanyang sinabi. Umalis ka na lang ng ganyan. Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Hayaan mo akong pumunta! Hayaan mo akong pumunta! Hayaan mo akong pumunta!
kapatid na babae, huwag matakot. Elder kapatid, hayaan mo na. Siya talaga ang anak ng mayamang pamilya at Suji. Kung ang isang tao ay manubhang nasaktan, mahirap lutas. Umalis na tayo. Nakita ko si Miss Tsu na kumukuha ng litrato. Marahil ay hindi na tayo kasangkot. Dapat na, itigil ang pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga panauhin na inimbitahan ng aking ina. Hayaan mo silang uman. Ate, pasensya na. Hindi kita dapat dinala dito. Anong problema mo, at? Mabilis na dalhin si ate sa ospital. Ay hindi. Okay ka lang ba? Okay lang, ikaw. Ano ang ginagawa ng mga bodyguard? Kasalanan ko ito dahil hindi ko sila Di nila kasalanan. Doktor, kumusta ang aking apo? Ayos ba ang fetus? Ayos lang ang pasyente. Inilipat ko lang ang gulo. Magpahinga ka lang at magiging maay. Ngunit ang sanggol ay wala sa tamang posisyon. Ang tire slippage ay posible anumang oras. Tandaan na magbayad ng higit na kan. Yanran, okay ka lang ba? Masyadong abala si nanay sa trabaho. Dumating late. Ate, inampun ako ng nanay ko noong bata pa ako. Ngunit mayroon lamang siyang trabaho sa kanyang mga mata. Baka inampun niya ako. Nais lamang upang maitaguyod ang imahe ng isang mabuting ina. Nanay, nandito ka ba talaga para alagaan ako? Ito ay pangangasiwa ng ina. Hindi ko hahayaang mapalapit sa iyo ang mga mabahong lalaking iyon sa hinaharap. Nanay, huwag mo akong ipakilala sa sinumang mayamang batang amo sa hinaharap. Mga bagay na wala ako noon, hindi ko na kailangan ngayon. Halika, Lola. Halika dito. Nanay, pasensya na. Kasalanan ko ito dahil hindi ako nagbabantay ng mabuti na nagdulot ng pinsala sa aking kapatid na babae. Di mo kasalanan dahil hindi ako Gumuhit. Bakit hindi ka gumuhit? Paano ka nagbihis ng ganito? Kapatid, ginagawa ko ito para sa'yo. 5 araw na lang ang natitira. Gawin ang iyong pinakamahusay. Halika. Mag-aral ng mabuti, gumuhit ng mabuti. Ito ba ay gawa ng isang master? Sa tingin ko, ang pagdaragdag ng ilang alon ay magiging maganda. Tama ba? Sa tingin ko maaari tayong magdisenyo ng isang ganap na kakaibang pakiramdam. Ganito, haha. Sa wakas tapos na. Hey, maganda ba ito? Nakompleto. Tapos na. Sa wakas natapos, bigyan mo muna ako ng kopya, ililimbag ko ito. Hindi ito magagawa. Ano ang gagawin mo? Kailangan kong kolektahin ang trabaho ni Xu Designer. Mag-aral ng mabuti, magmasid ng mabuti. Kaya bihahangaan mo rin ako sa hinaharap. Walang kahulugan. Ang iyong regalo. At isang tampok sa pagsubaybay sa lokasyon. Kahit kailan o saan, lagi kitang makahanap ng tumpak. Ikaw ang aking ikaw. Ikaw ang eternal coordinate sa buhay ko.
natutunan ang ganitong cheesy love line? Dapat bang magsanay ng higit pa sa bahay pagsubaybay sa lokasyon? Ang pagbabantay ng mga bat. Oh, ibigay mo dito. Ang kompetisyon ay bukas. Handa na ba kayong lahat? Tingnan kung sino ang naroon. Wow, dumating na ang pinuno ng unang grupo sa pananalap. Maaari bang makuha siya ng kompetisyon na ito? Fexo, maligayang pagdating sa lahat. Pasensya na kung hindi kita binati ng maayos. Principal Huang, masyado kang magala. Nandito ako ngayon para mag-anunsyo ng major. Principal, maaari ba akong makipag-usap kay Ifexo sandali? Alam mo ba kung ano ang... Kahit ikaw, Hindi kita pinipigilan na ipahayag ito. Basta ayaw kong i-announce mo. Ayaw kong malaman ng lahat na ako ang iyong ana. Ito ay magiging sanhi ng mga hukom na pabor sa aking trabaho. Ayaw kong maapektuhan nito ang kompetisyon. Gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan. Mabuti na may gayong determinasyon. No wonder anak ko siya. Fexo, ano ang gusto mong Nandito ako para pumili ng talent. Hayaan ang lahat ng mga kalahok na magtrabaho ng gusto. Ang napili ng mga tagahanga. Oh, magsisimula na ang kompetisyon. Hindi pa rin gumagalaw. Bilisan mo, bilisan mo. Young Master Chen, natuto lang kami. Ang kompetisyon ng Jiang University ay palaging na sponsor ng aming pamilya. Ngunit ang aming AFIG ay hindi pa nakadalo na. Ano ang kinalaman nito sa pagdalo ngayon? Ang kompetisyon na ito ay may aking hipag. Ang ibig sabihin ng song, tayo ay dadalo ngayon. Malalaman ng lahat ang aming relasyon kay Xingyi. Makakaapekto ba ang mga marka ng mga hukom para sa kanya? Hindi ba mas maganda? Ang mga hukom ay tiyak na hindi magbibigay sa aking hipag ng mababang marka. Kaya hindi tayo dapat dumalo. Si Xingyi ay dapat manalo sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan. Naniniwala rin ako na tiyak na mananalo siya. Libing, kumusta ang paghahanda? Padala na ako ng mga tao para magtrabaho. Matagal na itong inihanda, mabuti. Hindi. Ano ang itinatabo ninyong dalawa sa akin? Miss, pinalitan ko na ang e-tech drive ni Lixinyi. Mahal na mga panauhin, mga pinuno, mga hukom at mga kalahok. Kamusta sa lahat? Nasaan si Kuhansong? Ayaw ba niyang mapanood ang kompetisyon ko? Ginagalang ng mga leader at mga hukom. Magandang umaga sa lahat. Mangyaring tanggapin ang huling kalahok. Lixinyi ay nagbibigay ng isang pagsasalita tungkol sa kanyang disenyo. Magsisimula na ang tunay na palabas. Totoo, Pe. Kahanga-hanga. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Dahil sa video. Kailan na inaasahan? Diyos ko, paano siya mangangahas? Isang mabuting tao. Sobrang nakakahiya. Hindi ko talaga nakita na darat. Ganito talaga siya. Live voice actor na si Ren, walang makapagsasabi. Kumuha pa ako ng hacker para magtanim ng virus sa VF drive na iyon. Ang video na ito ay hindi maaaring i-off. Walang hiya ka talaga. Na-dedicate ako sa iyo. Pumunta ka sa GIS para mag-part at nagkaroon ng anak ng iba. Itinataguyod ng publiko. Ikaw ay tunay na walang kahihiyan. Senior, ikaw. Ano ang pinag-uusapan mo? Lahat, itigil ang pagkatalo at Yan, Ran, anong ginagawa mo? Hindi mo ba dala ang anak ni Guhan? Nanay, ang kahihiyan ng pamilya ay hindi dapat may lantad. Tingnan muna natin kung ano ang sasabihin ng ating kapatid. Ano ang nangyayari dito? Bigyan mo agad ako ng paliwanag. Principal, hindi ko alam ang It's drive ay hindi ako. Paano maaaring Jiang University ay may tulad shameless mga mag-aaral? Ito ba ay marangal para sa isang mag-aaral na mabunti? Jamming ang paaralan sa pub. Ikaw ay pinatalsik. Mula ngayon, hindi ka na qualified sumali sa competition. Lumabas agad sa Jiang University. Principal, hindi ganyan. Lumabas ka dito ng mabigat. Hayaan mo siyang tapusin ang pagsasalita. Sige, Mr. Seo. Lixingi, ibuhos ito. Bilang estudyan,
Ang pagbubuntis ay nakumpirma. Ang pagkapaalis ay sa pilitan. Ang Principal Huang ay may anumang mga regulasyon sa paaralan na nagpapahayag ng pagbubuntis ay humahantong sa pagpapaalis. Ang nilalaman ng video sa itaas ay hindi ako lumabas para magbenta. Wala akong relasyon kay Ding Iho. Narito ang lahat ng mga video. Paano ipaliwanag? Sino ang maniniwala? Ang video ay kaya direkta. Tinanggihan mo ako dahil buntis ka, di ba? Bro, umalis na tayo kayo. Kating namin, dapat makatayo ang babae. Maganda. Bigyan ng sorpresa ang dalaga. Tinatanggihan kita. Ang aking pagbubuntis ay walang kinalaman. Tumingin lang ako sa iyo. Kung hindi mo makuha ito, gusto mong sirain ito, tama? Ginagawa mo ba ang mga video na ito? Nagpapakalat ka ba ng cheese? Anong chismis ang ikinakalat? Maaari bang peke ang iyong pagbubuntis? Lixini, inamin mo na buntis ka sa video. Lumabas agad sa Giant Universe. Huwag mong ikahiya ang iyong sarili. Iyon ang na-voice over. Hindi mo ba masasabi? Kau ba ay karapat-dapat na maging presidente? Tama. Ako ay buntis. Napakakahanga-hanga. Mahirap talagang sabihin. Ngunit, may mali ba sa pagbubuntis ko? Una, matanda na ako. Pangalawa, sinuri ko ang mga regulasyon ng paaralan. Walang panuntunan na ang pagbubuntis ay humahantong sa pagpapaal. Sa anong mga dahilan ako pinaputo? Nabuntis ako habang nasa paaralan. Buntis ako. Ang pagiging isang ina ay isang bagay na maipagmamalaki. Ano ang nagawa kong mali? Ang pagbubuntis ay hindi nakakahiya. Ngunit dala mo ang anak ng isang lala. Ang pagkakaroon ng kaswal na relasyon ay nakakahiya. Ang ama ng aking anak ay hindi isang... Kung gayon, bakit hindi mo dalhin ang ama ng iyong anak dito? Hayaan ninyong makita siya ng lahat. HMP? Sa palagay ko, hindi mo alam kung sino ang ama ng iyong anak. Ako ang ama ng iyong anak. Sorry, late na ako. Ako ang ama ng iyong anak. Gu Hansong, ang bilyonaryong... Si Lixini ay aking asawa. Ang aking asawa ay buntis. Ano ang dapat ikahiya? Paano ito posible? Kayong dalawa lang ang nagkakalat ng chismis tungkol sa aking hipa. Hindi kami. Hindi kami. Sabihin, sino ang nagpadala? Hindi ako yun, hindi kami. Kayong dalawang hayop. Maglakas loob na ibuli ang kapatid ko. Dalhin sila. Alisin mo sila para sa matinding interogasyon. Yan, Ran, tiyak na susuriin ko ito ng lubos. Ibalik ang iyong kawalang kasalanan. Presidente, hindi ka naman tao. Maaari ko bang ipagpatuloy ang kompetisyon? Siyempre, maaari ka. Asawa ng Pangulo. Pasensya na. Nawala ang kanyang mga draft ng disenyo. Paano tayo makikipagkompetensya? Sino ang nagsabi na ang kompetisyon ay dapat magkaroon ng mga draft ng disenyo? Ginawa ko na ang kanyang dinisenyo na damit. Ito ang kanyang trabaho. Madam, palitan mo ng damit. Ang disenyo ng damit ay maganda. Mas maganda pa ang creative. Pinakamahusay na disenyo ng buong kaganapan. Dapat maglakas loob ang mga hukom na magbigay ng mababang marka. Iyan ay tunay na bulag. Kailan magsisimula ang mass production? Gusto ko rin ng ganitong set ng damit. Hansong kapatid, ito ba ay talagang dinisenyo ng iyong kapatid na babae? Mayroon ba kayong anumang mga draft na maaari kong makita? Gusto kong matuto. Ito ang mga kopya ng orihinal na mga draft ng disenyo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, go check. Ito ay tunay na isang walang ulirang fashion disenyo competition. Mangyaring anyayahan ang mga hukom na makapuntos.
Lahat ng perfectong score. Ito ang pinakamataas na disenyo ng pagmamarka sa kasaysayan ng Jiang Universe. Congratulations kay Lixinyi, Nagwajiing Jiang University 2025 Fashion Design Competition. Binabati kita sa pagkamit ng iyong pangarap. Salamat sa Diyos para Tahimik ang lahat. May sasabihin si Elixu sa lahat. Maligayang pagdating Elixu. Taimtim kong ibinabalita ang isang mahalagang bagay. Siya ang aking long lost dot. At ang tanging tagapagmana ng aking pamilya. Kung may mga ngahas na ibuli siya sa hinaharap, iyon ay laban sa nangungunang kapangyarihan sa pananalapi ng Jiang She. Tiksu, Miss Su, nagkamali ako. Bulag ako sa kanyang tunay na halaga. Patawarin mo ako minsan. Disiplina lang kita. Tumakbo ka sa iyong sarili. Tama si Yan Ran. Ang isang katulad mo ay hindi karapat-dapat na maging presidente. Ito ay isang kaso ng hindi karapat-dapat para sa posisyon. Parasite ka sa school. Ikaw ay pinatawsi. Lumabas agad sa Jiang She. Idaw, pakiusap, iligtas mo ako sa pagkakataong ito. Mr. Su, Mr. Su, and Iksu, wag Mr. Su, Mr. Su. Yanan, ano man ang iniisip mo tungkol. Gusto kong sabihin sa hinahanap kita sa lahat ng mga taon. Ikaw ay palaging ang taong pinakamamahal ko. Sige, kayon ay oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Nakuha mo na ang pag-aproba ng lahat. Ang regalo na ibinigay sa iyo ng iyong ina at kalahati ng pagbabahagi ni Xu. Kailangan mong tanggapin ito, tama? Totoo ba ito? Ito ay paraan masyadong mayaman. Miss, ito ay kalahati ng pagbabahagi ni Xu. Magkano ang halaga nito? Mangyaring tanggapin ito. Mula ngayon, Ikaw din ang magdedesisyon sa pamilya Xu. matapos magretiro si Tiksu, ikaw ang magiging de facto leader ng unang financial power group ng Jiang She. Congratulations, Hipag. Mangyaring suportahan ako ng higit pa sa hina. Ito ang intensyon ng iyong ina, mangyaring tanggapin ito. Salamat, inay. Patupad ang plan. Magpalitan ako ng damit. Ate, tulungan kita. Magkasama tayo, okay? Hey, hayaan mo akong pumunta. Hayaan mo akong pumunta. Di mo inaasahan, diba? Lixinyi, balik na naman tayo. Chuyan Hong, Ikaw ang nanakit sa akin. kaya mo lang napagtanto. Medyo late na ba? Isang taong katulad mo ang karapat-dapat sa pagmamahal ni Gu Hansong at Nana. Tagal na. Bakit hindi ka pa bumabalik? Ang dalaga at si Miss Su ay nawala. Manamang nakinidnap. Agad na magpadala ng mga tauhan upang maghanap ng lubos. Agad natatakan ang Jiang University, Clark Jiang City. Maghukay ng 3 talampakan ang lalim kung kinakailangan upang mahanap ang mga ito. Ang kanyang relo ay maaaring masubaybayan. Lagi kitang itinuturing na kapatid. Bakit mo ako sinaktan? Bakit kita sasaktan? Sa sandaling bumalik ka, ang puso ng ina ay sa iyo lamang. Bigyan mo ng kalahati ng share. At hayaan mong manahin mo ang kapangyarihan. Sa anong mga dahilan? 20 years ko na siyang inaalagaan. Ako ay namamahala sa negosyo ng pamilya. Sa anong mga dahilan mo nakuha ang lahat ng ito nang bumalik ka? At Gu Hansong, bakit mo dinala ang anak niya? Siya ay original na Ngayon ninako mo ito sa akin. Ngayon pupunta ka sa impyerno kasama ang iyong anak. Ikaw ay baliw. Halos masira mo kaming lahat. Itinali namin siya at dinala dito para lang makuha ang pera. Lumipat sa malayo. Hindi para patayin siya. Phil, miss, ayaw na nating pukawin ang mga pamilyang Su at Yu. Kayong tatlo, patayin ninyo siya ngayon. Walang problema. Ngunit kung gaano karaming pera ang maibibigay mo. Kung ibibigay mo ang pera, mas mataas kaysa sa pantubos para sa pamilya Gu at ang pamilya. Pagkatapos ay makikinig kami sa iyo. Hindi ba pera lang? Ang babaeng ito ay maraming. Oh, Mr. Su. Ang video ng Atheist Gu ay malinaw na sinisiyasat.
Ito ang pangalawang babae na nakakita ng isang tao na gumamit ng AI dub. Inilipat ko ang e-tech drive ng dalaga. Pinaghihinalaan ko. Posibleng kinidnap ng pangalawang miss ang unang meet. Positioning matagumpay. Kalapit na bodeg. Mag-set off ka agad. Agad na i-freeze ang lahat ng mga asset ng pangalawang. Huwag mo siyang hayaang bumili sa akin ng murder ticket. Hello! Kung may pera ka, ibigay mo sa amin. Lixini, gawin mo lahat ng gusto mo kasama. Wala kang pera. Pagkatapos ay humingi ka ng pera sa iyong ama. Ano ang numero ng card? Lahat ng iyong mga ari-arian ay frozen. Nalaman ba ng nanay mo? Kamusta? Nanay. Kami ng ate ko ay inagaw. Gusto nila ng pera ngayon. Saan ka ngayon? Bibigyan kita ng anumang halaga. Bigyan kami ng 100 milyon sa cash. Kunin ito sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, papatayin natin sila. Sige, ibigay mo ang telepono kay Yanran. Kailangan ko kumpirmahin na buhay pa siya. Nanay, iligtas mo ako. Nanay, iligtas mo ako. Ang oras ay nauubos, hindi ka makakakuha ng pera sa loob ng kalahating oras. Hindi mo na maririnig ang boses niya. Magmaneho ng mas mabilis. Hansong, hinihingi nila ang ransom mula sa akin. Itataas ko ang pera ngayon. Hawakan mo sila. Kumilos ayon sa sitwasyon sa iyong Gaano pa katagal bago tayo dumating? Malapit na. Hindi. Hindi siya mabubuhay. Huwag mo siyang hawakan hanggang sa dumating ang pantubo. Buhay pa siya. Hindi na ako makakabalik. Patayin siya kaagad. Gamitin mo ako bilang isang hostage. Ibigay sa iyo ang lahat ng pantubo. Magsasalita ka ulit, papatayin. Ang iyong mga asset ay frozen. Dapat ang iyong ina ang nakatuklas na ikaw ang nag-kidnap sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga asset ay frozen. Ang isang tulad mo ay hindi angkop na maging isang host. Tali siya pataas. Kailangan kong baguhin ang oras. Padala sa akin ang pera sa loob ng 0 minuto o aking Diyos. Diyos ko, gawin mo para sa akin. Go! Okay ka lang ba? Walang problema. Walang problema. Hindi tumama. Ha 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 ha! Yanran, okay ka lang ba? Mama, ayos lang ako. Ayos din ang bat. Mabuti na lang okay na ang lahat. Lagi kitang tinatrato bilang sarili kong anak. Tinatrato mo ako ng ganito. Orihinal na nais na mag-iwan ng kalahati ng pagbabahagi. Hayaan kayong dalawa magkakapatid na magkasamang pamahalaan ang pamilya. Ngunit ginawa mo ang ganoong bag. Nanay, mali ako. Ako ang nakasakit sa kapatid ko. Ako ang patuloy na nag-aasik ng discord sa pagitan mo, nanay. Huwag mo akong tawaging nan. Mula ngayon pasulo. Hindi na kami mag-ina. Mama, pasensya na. Di kita naintindihan. Hindi ka sinisisi ni nanay. Tinatanong kita, gusto mo ba si Guhanso? Tulad Juan.
Salamat sa iyo para sa laging kasama at pag-aalaga ng yan. Mula ngayon pasulong, iingatan mo pa ba siya? Siyempre. Payanan. Haha. Tuhod pababa. Maging mabuti. Pingping, An-An. Sino ito? Tatay, tatay. Mahal ka ni tatay. Pingping, An-An. Matagal lang kasama mo si nanay. Ngayon ay oras na upang alagaan si tatay. Tatlo, dalawa, isa, repolyo. Tapos alis na. Bye. Halos tapos na ang graduation photos. Bakit walang sumasali? Nanay. Narito ka. Halika dito, mumhag. Baby, bumaba ka muna. May sasabihin si tatay at nanay. Haha. Tingi, pakasalan mo ako. Haha. Ang mga bata ay malaki na. Hindi pa ba kita pwedeng pakasalan? Asawa. Utang ko pa rin sa iyo ang kasal. Maligayang bagong taon. Nawasay magtagal ang inyong pagsasama magpakailanman. Salamat!